tayo sa pag-imay ng issue ng pork barrel. Balikan po natin yung ating mga bisitang estudyante dito po sa loob ng ating studio. Balikan po natin si Joylene Puruganan ng University of Caloocan. Good evening po. My question is for Congressman Leachon. Sir, posible po bang makatanggap yung mga government officials or ang mga NGOs ng budget galing sa dalawa or higit pang kongresista or congressman? Well, katulad nun sa akin, hindi ko kasi, sabi ko nga iha dito, first term lang ako. Kasi ako, wala naman akong kausap. Nag-submit na ako for projects. Ang beneficiary ko lang naman, diretso, halimbawa, I intend to have 2,000 scholars. Doon ko lang at release yan through DepEd and through DSWD. Yun lang naman. Kaya sabi ko nga sa it's my first time, pinag-submit ako. Tapos yun lang mga gusto ko na pasamento because sabi ko nga, I won basic on a campaign message na yung kalabang ko, 30 years na in politics, but then half of the district hindi sementado. So, in-identify lang through the consultation also ng mga kababayan namin na kailangang sementuhan. So, yun lang, specific. Pakarsadahan mo itong ganito, pa-scholar mo itong ganito, mag-alat ako sa PGH ng ganitong pondo. Yun yung sa amin sa bilang congressman, doon namin pinapalagay. So, hindi ko alam yung sinasabi nyo. I've been hearing the news, pero I don't know how it is. Siyempre, pwede ka magbigay sa NGO, pero ano ba't naman bibigay? Ba't hindi ko pa idirekta ibigay sa tao? Through the implementation of appropriate agencies, no? Na pwede magbigay. Kasi doon na naman sa agencies dadaan yung pera para ibigay sa mga tao. Ganun lang kasi. Attorney Mark, can I explain paano nag-develop na umeentra na ngayon ang CSOs? Ang earlier part ng pork barrel ng panahon hanggang sa kay Marcos, tama yung sinabi ni Congressman. Hindi kailangan noon, hindi nagsasali ang CSOs. It was only after the Cory administration na mayroon ng provision na ina-allow ang NGOs na mag-implement ng projects. Dati talaga, that's why I'm saying, na police is only the tip of the iceberg. Because any congressman na masama ang intensyon, any senador na masama ang intensyon, can manufacture his own ghost project. Kasi pwede ang direct ang implementation, kagaya ng sinasabi ni Congressman. Pero kailangang linawin muna natin ang mga konsepto sa pork barrel. Ang question dito sa pork barrel ay ang discretion na binibigay. Kasi kung makita ninyo yung mga bata, makita ninyo yung national budget, 10 kilo yan. Ako hindi ko maaalsa. Detalyadong-detalyado. Pero ang pork barrel, one line lang, 25 billion na sa special purpose funds. Kung one line lang, hindi mo ma-establish ang accountability. Kung sabihin mo lang may 70 million ka, ang hirap mo i-trace parang day in and day out. That is the issue, that the discretion which is allowed. Kasi tawag yan, lump sum appropriation. Tapos pangalawa, mayroong confusion. Tama yung sinabi ni Attorney Mark na walang duda, we have to respond to the needs of the people. May ma-hospital, ma-kanal, ma-building, pero sino ang gagawa? Ang maliwanag ay ang executive ang gumagawa dyan. Hindi yan trabaho ng legislature. Okay, Kirby? Okay, Attorney Mark, ito galing naman sa ating Twitter account. May katanungan, bakit kailangan pa daw ng pork barrel kung may local government naman na tutulong sa mga pangangailangan po ng ating mamamayan? Go ahead, sige po. I think we have to answer that. Simple lang, no? Just imagine, sabi ko siguro kung ito aminin ko, wala naman ako pwedeng itanggi dito. Simple lang Yung congressman, ibinoboto ng tao. Ang problema, ang tendency ng Pilipino, they don't see it. Actually, pag nasa Congress na nga kami ni Congressman Tinio, hindi naman nalalaman ng taong bayan what we're doing. No? Gumagawa kami ng batas. I am a lawyer by profession. Probably I can make legislative measures for the benefit of the public. But when we go back to our district, no? Let's imagine, simpleng pananaw ng isang tao. Yung Congress naman yan, walang ginawa, nakaupo lang yan dyan hindi mo mahinga ng tulong. Yung karsada namin, wrong notion. No? Wrong notion. Aaminin ko na, wrong notion yan ng atin ng Pilipino. Pero they see up
dito sa mga taong ito na hinahalala based on what they achieve. So, At tangible ito. Congressman, naanoy natin na it's a political necessity para po mahalal muli yung congressman. Ganun po ba yun? Kung gusto natin, tanggalin na natin lahat. At pumili na lang ang taong bayan ng kung sinong nararapat para sa... Pero let's be realistic here. No? If it's a political necessity, probably. As a congressman, I would tell that. But simple lang sabi ko, as long as we're doing good and we're responsive to the needs of the people, kung merong namamatay dyan dahil walang tulay, nakapagtulay tayo, and then we can do it. No? Para sa akin. At as long as we do not violate laws and we can help people, I think I can say no about that one. If it's a political necessity, as a neophyte congressman, I would admit. But then the most important thing is the people can see readily that these people are doing the right thing. Nakakapagpagawa. Wala silang kuryente, natulungan ni congressman. Kung natulungan, kung sabihin ko naman sa taong bayan, simple, wag na po kayong tumingin sa mga nagagawa ng kongresista, yung pong samento tsaka kuryente, huwag nyo pong tingnan nyo lang po yung mukha niya, kung pogi siya, boto nyo siya. Pero that's not the reality here in this country. They vote people based on the performance that they're doing in their district. Subukan natin na walang gawaan. Okay. Alright. That's my contention here. May gusto pong idagdag si Congressman Tino. Well, yung panukala nga namin na i-abolish ang pork barrel, hindi lamang ito para i-address yung massive corruption. But that's very important. Pero hindi lang yun. Gusto nga rin natin baguhin ang politika, yung tinatawag nating pork barrel politics or patronage politics. Ito nga yung pinapaliwanag ni Congressman na bakit binoboto ang mga kongresista natin, binoboto sila kung meron daw silang nagawa sa distrito. At ano yung nagawa na yan? Ibig sabihin may proyekto, may nabigyan ng medical assistance or pero yun nga ba ang dapat na sukatan ng mga botante? Hindi ba dapat ang sukatan para sa mga kongresista, ano ba ang naging tindig ng kongresistang ito sa mga national issues na nakakaapekto sa araw-araw na buhay natin? Ano ba ang naging tindig sa IPIRA, sa privatization ng power industry na nagresulta sa pinakamataas na power rate sa region, sa Pilipinas? Ano ba ang naging opposition sa privatization ng mga ospital na tinutulak na ngayon? No? Ang problema, nawawala na ang usapin ng issue. Basta ang nagiging usapin na lang, pag pork barrel system ang umiiral, nabigyan ba ako ng medical assistance ito o hindi? No? So gusto natin baguhin, tanggalin yon at husgahan ng mga legislators based on their stand on vital national issues. May gustong idagdag si Jules, pero meron na rin akong idadagdag na tanong pa rin para sa iyo. Itong pag-iisip natin na gaya nga ng nasabi ni Congressman Liacion, no, dapat meron tayong makita something tangible. Hindi rin ba tayo rin ang naglulugmok sa sarili nating kumukulong mantika, Jules? Pag-iisip natin. Well, una lang, gusto kong susugan yung sinabi ni Congressman Tino dahil totoo yan eh. Kung ito man yung magiging pamamaraan sa pag-abolish ng pork barrel, baka ito yung magiging radical change nga kung paano natin tinitingnan sa pagpili natin ng mga kinakandidato. Kumbaga, as an advocate of voter education, magandang simulain to, lalo na may 3 taon pa para sa 2016 election. So, maaaring makita natin kung paano nga ba yung pagtanaw ng mga botante, kung paano nila pinipili. Tama yung sinabi ni Congressman na dapat maging issue-based na yung pagpili natin pagdating sa mga legislators. Kasi legislators nga sila, so dapat maalam sila sa lahat ng mga issues. At tama yun, yung mga botante rin mismo, tayo rin naman talaga yung nagpapaupo sa kanila. And that's true. Sabihin na rin natin, kung maging realistic din naman tayo, yun, maaaring yun yung basehan ngayon. Pero sabi nga ni Ma'am Briones kanina, ilang dekada ng problema to. So it's about time na sa panahon na natin na ibahin to at makita naman yung pagbabago sa panahon natin ngayon. Pero Ginoong Marquez, ito po, meron na tayong mga proyekto ang DSWD, merong proyekto ang Department of Health, pero posible din pong merong unique na pangangailangan ang distrito ni Congressman na iba naman sa distrito ng ibang congressman. So hindi po ba tama na bigyan din ng konting pondo para matugunan yung unique na pangangailangan na yon? Ano po ang mali doon? Sa amin, attorney, sa amin hindi naman namin inalis yung kanilang kapangyarihan bilang congressman sa kanilang distrito. Ang sa amin lang, gusto lang namin na dumaan ng ma-identify ng bawat bayan, tama ba itong proyektong gagawin ko na ito? Di ba? Dahil nga gusto natin dumaan sa tamang proseso doon sa mga council ng city government.
ito bang mga request na project dito ay tama ba na para sa bayan nyo ito? Request nyo ba ito? Kasi yung mga council doon sa bawat bayan, sila yung mga dapat mag-request kung ano yung mga priority projects na dapat tulungan ng congressman. Yun po yung aking pagkaintindi ho. Hindi pa ako naging congressman po eh. Kaya ito ho sa amin lang ho, ang inire-request namin, gusto namin na mayroong congressman dahil ito po yung aming tagapagtanggol sa Kongreso at tagagawa ng ating batas. Ano ba yung mga dapat ipatupad sa ating mga bayan o probinsya? Siya po yung ating representative doon. So kailangan natin siguro itong mga proyektong pupunduhan ni congressman ay galing sa ibaba na dapat ito ay talagang kailangan. Pupunta naman kami sa aming hanay sa transport. Ang tanong namin, sino ang malakas ng loob na nagpapatakbo ng overloading sa kalsada na highway? Minsan kapatid ni congressman, hindi naman po lahat. Minsan kapatid ni governor, hindi naman po lahat. Pero ang magre-request ulit ng pundo para doon sa nasirang kalsada dahil doon sa mga overloaded na mga truck, ay kapatid pala ni congressman yung kontraktor. Merong ganun po eh. Okay. Itong problema ng PDAF, mukhang accountability, nabanggit nyo, Professor Briones. Pero are we proposing a complete elimination of discretion on the part of legislators? Kasi, balik talaga ako sa roles. Mayroong halatang-halata, there is a confusion of roles. Kung makita ni congressman na yung kanal ay hindi nasasarahan, hindi niya yung duty. Sinong accountable niyan? It's the executive. Kung yan ay local road, who is accountable? It's the local government. Kung yan ay national road, it's DPWH. Kaya ngayon, litong-lito tayo kung sino ang sisingilin natin. Kasi we are doing same things. Ang legislator nagiging executive, ang executive naman nagiging legislator dahil may sarili din siyang pondong napakalaki. Kailangan linawin natin. Ngayon sinasabi natin, ano magagawa natin? Ini-expect ng publiko na ang congressman ang magbigay ng pamasahe, maglagay ng tao sa ospital. Pero inaamin din natin hindi yan tama. This is the time to correct that notion. And para ano ang congressman, ang legislator? Para ano ang executive? Sino ang accountable kung may namamatay, kung hindi na ospital? Ang executive. Hindi natin sila mabiblame, sasabihin natin, ay si congressman hindi nagbigay ng pera. Kaya, litong-lito tayo. And that should, it has to come to a stop. Congressman Tino, pero ito nga po yung realidad kaya nga po nag-exist pa rin yung PDAF dahil hindi nga po na trickle down yung mga pangangailangan dun sa iba't ibang mga lugar. Kaya nga po merong ina-allot para sa mga congressmen. So in that case, ano po ang alternatibo? Kung hindi nakakaabot to sa constituents, hindi PDAF ang ito. Ang concrete proposal namin, abolish the PDAF, idiretso na natin, pinag-uusapan natin 25 billion at least sa PDAF pa lamang to, no? Idiretso na natin sa budget ng mga hospital, ng mga state universities and colleges for scholarships, sa DPWH, para sa mga kalsada at iba pang infrastructure. At nawawala ba ang discretion ng kongresista? Hindi. Ang discretion niya ngayon ay sa pagsuri sa budget at pagtiyak na yung mga pangangailangan ng distrito, kung district representative, ay nasasalamin doon sa budget ng mga ahensya. No? At kung hindi, ang kapangyarihan niya ay bumoto against the budget. Ang nangyari with the PDAF, naging rubber stamp ang Kongreso. Dahil meron ng guaranteed 70 million, ang nangyayari ngayon sa mayorya ng mga kongresista, hindi na pinapakialaman yung budget ni sinambit ng Kongreso. At aaprubahan na lang yan automatically. Anyway, may share na ako. Pero paano so in other words, yung proposal to abolish PDAF will actually strengthen the power of the purse of Congress. No? Strengthen its role in checks and balances. If you want to strengthen the power of the purse, ang ibig po bang sabihin nun na yung budget na gagawin ng Kongreso ay magiging detalyado na all the way down to the district level? Kasi po, yung sinasabi po ng mga proponents nito ay yung pagiging responsive dun sa unique needs ng distrito. So paano po yun natin matutugunan? It's either you really legislate the budget up to the district level or it's a discretion that will be performed by another person and not the congressman. Yes, dapat
kung seryoso ang administrasyong ito sa transparency, dapat nga wala na talagang mga lump sum at makita taon-taon saan ilalagay ang bawat sentimo ng budget. No? So, to answer your question, yes, Yes. ganun dapat. Reflected sa budget kung saan gagamitin ang bawat You know, budget. Attorney Mark, you're asking for details per district. That's why the budget document has 5 volumes. May Annex 1 and 2 pa. Hindi mo maalsa dahil sa kadami ng detalye. Pero when it comes to pork barrel and the other lump sum appropriations, 1 line lang yon. Kaya yung accountability hindi mo may establish. Pero yung detalye, tingnan ninyo ang budget ng DPWH. Nandoon, anong baryo, ilang kilometro, saan nakalocate, nandiyan nakaschedule yan. Detalyadong-detalyado. Ang hindi detalyado, yung pork barrel, and that is where the discretion is, and that is where the opportunity is. The more vague a budget item is, the greater the opportunity, and we want that removed. As taxpayers, I'm sure these kids also want it removed dahil nagbabayad sila ng taxes. Gusto nila malinaw. Kung kalahati ng budget ay hindi malinaw, kalahati ay detalyado, magagalit yung mga bata. Okay. Hindi nga daw detalyado, vague daw, at well, according to the whistleblower, may mga nakakalusot. Ayan, pag-usapan na natin yung problema ni Napoles. Oo. Dahil, paano ba nangyari talaga ito, Cathy? Oo nga, paano nangyari? Transparent naman. Maaari daw makita sa website. Sinong gustong sumagot? Well, ito nga yung punto ni Professor Briones regarding accountability. No? Sino ba ang accountable? Ang nangyayari ngayon sa pork barrel scam involving Napoles. Paki-explain po kung paano siya nangyari, Congressman. Well, ayon sa mga whistleblowers, 28 senador at kongresista na nag-allocate daw ng kanilang PDAF worth billions, sabi nga, 10 billion daw yung scam, no? Sa mga fake NGOs na itinayo ni Janet Lim Napoles to fund bogus livelihood projects or ghost livelihood projects, non-existent projects. Tapos, yung pera, hindi na, dahil nga peke yung project, pinaghati-hatian na raw. Ganun ang allegation. No? Ngayong nagsisingilan na, anong nangyayari? Sinasabi ng legislator, wala na akong alam dyan sa mga fake na yan, nag-nominate lang ako. Tanong nyo na yung implementing agency. Yung mga implementing agency naman, sa ngayon, wala pa tayong naririnig na paliwanag kung bakit nag-approve sila ng proyekto at nag-release ng pera sa mga fake NGO pala. Tapos yung COA naman, na nag-review at sa mga finding may nakitang anomalya, after the fact na yun, no? Nanakaw na yung kalabaw. Ngayon pa lang sinasabi na, naku, mukhang peke pala tong NGO na to. So, yung sistema mismo as designed, tila napakadali palang gawin ng SAM. Yung pag-establish na fake pala yung NGO, it only takes a matter of, a few hours of legwork. At pakikita mo na, punta mo yung address na nakalagay sa SEC registration, wala pala. Walang gumawa nun for 10 years. Nakakalusot, 10 billion na plunder. No? Yeah. Yung sa Napoles case, I also want to emphasize na ito si Napoles is only the tip of the iceberg. I am very sure na there are many other Napoleses, and I'm very sure there are many other ghosts which are haunting both Congress and the national government, because any evil-minded person can manufacture ghost projects. Ito lang si Napoles, mayroong nagalit, mayroong nagtampo. And I also want to emphasize, I think it is important na itong pork barrel, hindi lang tayo nag-finger pointing sa legislature, kundi sa executive as well. Ang executive ang nagko-compute kung magkano ang pork barrel. Sila ang nagpo-propose, ang Congress ang nag-approve. Sino ang nag-execute? Supposedly the executive. Sino ang nagre-release ng pera at saka nag-disburse? It's executive. Bakit nakakalusot yan? Supposedly, sa projects, tranches yan, Attorney at Cathy. Hindi naman yan basta-basta binibigay. Second tranche, binibigay after the requirements of the first tranche is completed. Yes. Pero bakit nakakalusot yan? Okay. Siguro, kailangan ding tingnan ang executive side. Dalawa ito, legislature and the executive, na nagkakasundo. Okay. Pero sino ang nagbabayad? Tayong lahat dito sa Alright. kwartong ito at sa labas na television station na ito. May puntong gusto pong idagdag si Congressman Diachon.
Well, una lang, no? Sabi nga 28 out of almost 300 congressmen. That's approximately about 10% only. So why should the whole institution should suffer on this one? That's one. Pangalawa, hindi lang po, it's a practice nationwide na kung papalitan natin, wala naman akong problema, alisin at ilagay na lang sa budget, wala naman problema sa akin. Kaya lang, sabi ko nga, even the councilors ng mga city, meron din silang pork barrel, ha? O, meron din yan. At hindi, kung sabi na lang allegation eh, hindi trabaho, di alisin din yon. Pangatlo, the issue here is about accountability only. Simple. Pero yung sasabi na hindi na check, I mean, sinasabit yung project. Pagkatapos namin isabit doon, wala na sa kamay namin yon. It's up for the implementing agency to implement, no? Pangatlo, ang issue pinag-aaway natin, tao lang eh. Alam mo, sabi ko nga, nagkikwento kami ni Tonji kanina, ni Congressman. Alam niyo why this country is getting poorer and poorer? It's about the discipline. No? Pero It's about the Congressman, culture. if it's 10 billion pesos and 10% of the House or the Senate could succumb to this temptation, Okay. why do you still want to defend that policy? Hindi naman. That is assuming it's only Napoles. I mean, it's sa not akin, only Napoles. I'm not defending it. Diyos ang gumagawa ng anomalya, di sipain natin yung mga yan. Simple lang naman yun eh. Hindi naman, ang inaano natin is about development, no? And we should take pride that we have a good president, and I should take that. Ang sinasabi ko lang, naandun nagsimula na tayo, not because I am a puppet or rubber stamp of the president. But then sinasabi ko lang dito, it's about accountability. It's about the problem of each individual. Ang sinasabi lang natin dito, kongresista eh, why should we alone on the legislative department? Sabi nyo, lahat naman taong pinag-uusapan dito eh. Ayan ang diferensya ng mayor, anong diferensya ng gobernador. Kung kalahati rin ng 1.5, ganon. Same banana yan eh. So ang question natin dito, lagyan natin yung strict interpretation. I mean, yun talaga, kung COA siya, kung ombudsman siya, then let the process. Pero ang problema rito is not the fund. It's actually the one implementing, it's sa mga tao. Siguro ang bawasan natin, kung may gumagawa tayo ron, boss, huwag nyo na iboto sa susunod. Okay, thank you. Tuloy-tuloy pa yun. Oo, meron pa rin mga katanungan, tuloy-tuloy pa rin ang mga katanungan mula sa ating studio audience, kaya pumunta muna tayo kay Kirby. Maraming salamat, Attorney Margaret Cathy. Talagang napakainit na nga nung talakayan kaugnay nga dito nga sa PDAF nito. At magtungo muna tayo dito sa ating mga kasama sa studio mula sa University of Caloocan, si Ronaline Engo. Good evening po sa lahat ng guests. My question is for Sir Jules Yang, Student Council po. We all know, gaya na po ng sinabi kanina ni Prof. Briones na matagal na po tong issue about PDAF and hindi bastang issue because involved po dito yung batas. So, paano nyo po ipapaintindi sa kapwa kabataan yung advantage and disadvantage of this kind of issue, lalo na po ngayon na involved na po ang social media? Okay, simulan natin dun sa advantage. Sa advantage, yun nga, gaya na sinabi ko kanina, i-recognize din natin na may mga certain cases din na nagagamit na maayos yung PDAF. Pero for me kasi, that shouldn't be the reason para i-generalize, para magpatuloy pa yung PDAF on the current system. Now, on the disadvantages tayo bilang mga kabataan, kapag bumibili tayo ng mga simpleng mga binibili natin sa tindahan, pag bumili ka ng drink or bumili ka ng pagkain, may taxes yun. So in a way, nagbabayad na kayo ng buwis. So, kasama tayo sa issue na to kasi buwis yun, nagbabayad ka, at yung pork barrel na ginagamit ng mga congressmen natin ay galing din sa buwis. So, dapat affected tayo dito. At sobrang nakakagalit na 10 billion yung scam na kung imbes na allocate na lang siya sa basic social services, especially sa mga state universities, just like in UP, 1.2 billion pwede na full state subsidy, sabi ni President Pascual. Tapos 10 billion gagamitin lang sa scam. Di ba nakakagalit yun? Kaya kailangan tayo natin yung social media para ipaalam sa lahat ng kabataan na kasama tayo sa issue na to. Paano naman yung pulubi sa Mindoro? So sabihin, binigay na naman sa UP lahat. Pero sasabihin, bunta muna natin kay Kirby. So, may kadagdagan. Jules, go ahead. Ay, basta that's only a certain case. Pero yun nga, kung magiging responsive din naman sa constituents, kunyari sa certain jurisdiction, sa bawat district, sa tingin ko, yung mandate na yun ay kailangan talaga maibigay nila sa LGU kasi yun na may pinaka-mandate nila eh. Okay, Kirby.
talagang nag-alala si Attorney Mark dun sa pulubi. Anyway, balikan natin si Roderick Bagnes, galing pa rin sa University of Caloocan. Magandang gabi po sa lahat. Ang katanungan ko po ay kay Congressman Lechon po. Maaari po bang ang implementasyon ng PDAP ay idiretso na lamang sa local government upang ang mga mababatas ay pagtuunan na lamang ng pansin ng paggawa ng mga batas? Sila naman talaga nag-i-implement, no? It's the Congress has no right to implement. It's just that we're part of the one looking into the greater problem of our district, no? As I said, I would like to repeat it that even under yung po nagpoporbula ng mga development initiatives sa bawat bayan is being governed by the Municipal Development Council, no? At parte kami roon. So, tumutulong lang naman ito ang kongresista. At saka gusto ko lang i-correct, no? Yung PDAF naman, pinag-iinitan, 70 million, sa mata ng bawat isang taong Pilipino, malaki yun, no? But para sa amin, sabi ko nga, ang pinaggagalitan nyo lang ay yung 70 million. When I was the city mayor, mas malaki yung budget. Okay, thank you, Congressman. Ang tanong nga ni Congressman Lechon, bakit daw kailangan tanggalin yung PDAF kung ang problema daw ay yung dun sa Tao. nag-i-implement, sa tao mismo, dun sa congressman mismo? Is it really just a problem of accountability or is really the discretionary nature of this fund that is a problem? Babalikan po natin yung mga issue na yan. Kasama ang isang profesor na sasamahan yung ating diskusyon maya-maya lamang, Professor Popoy de Vera.